Hindi naman ako yung tipo ng taong mahilig maghanap ng kahulugan sa maliliit na kakaibang nangyayari sa araw-araw. Kapag may nawawalang gamit, iniisip kong makakalimutin lang ako. Kapag may deja vu, inaako ko na pagod lang ang utak ko. Kapag may pakiramdam na parang napanaginipan ko na ang isang lugar o pangyayari, mabilis ko iyong tinatabunan ng lohika. Mas madali kasing mabuhay sa syudad kung hindi mo masyadong pinapansin ang mga bitak sa normal. Kapag araw-araw kang sinasalubong ng traffic, deadlines, init at pagod, ang pinakahuling gusto mong gawin ay maglaan ng energy para questionin ang realidad. Kaya noong nangyari ang unang 4 na minutong nawawala sa buhay ko, hindi ko agad inisip na may mali sa mundo. Akala ko mali lang ako. Ako si Lyndon, isang corporate slave. Nangyari yon isang ordinaryong Martes ng umaga habang nagtatrabaho pa ako sa Makati. Pareho lang ng lahat ng ibang araw ang naging simula. Nagising ako ng maaga, naligo, nagkape, nagsuot ng plantsadong polo at umalis ng bahay na bahagyang lutang dahil medyo kulang ako sa tulog. Walang kakaiba sa biyahe. Nakasakay ako sa tamang bus. Bumaba sa dapat kong bababaan. Tumawid sa pamilyar na overpass na dinadaanan ko sa araw-araw papunta sa opisina. Kabisado ko ang rutang iyon na kahit hindi ako mag-isip, kusang gumagalaw ang katawan ko. Bilang ng hagdan sa paakyat, pwesto na nagtitinda ng tubig sa gilid, lugar kung saan laging mas mahangin ng kaunti. Ilang hakbang mula sa dulo ng overpass papunta sa entrance ng building. Kaya sigurado ako sa memorya ko hanggang sa isang partikular na sandali. Nasa gitna ako ng overpass. Mainit na ang bakal sa ilalim ng araw kahit maaga pa. May dalawa akong kasalubong na empleyadong mukhang tuliro rin sa antok. May narinig pa akong mahihinang busina sa ibaba at ingay ng traffic mula sa kalsada. Pagkatapos nun, ang susunod kong malinaw na alaala ay nasa elevator na ako. Pataas na at nag-iisa. Nakatitig sa reflective na pader sa gilid. Kung tutuusin, walang agad-agad nakakatakot sa ganoong transition. Madalas naman talagang nag-autopilot ang katawan kapag paulit-ulit ang ginagawa. Maaari ka namang makalakad mula sa overpass hanggang elevator nang hindi mo halos namamalayan. Ngunit nang tumingin ako sa phone ko para i-check ang oras, doon ko napansing may mali. 4 na minuto. Hindi iyon malaking bagay sa ordinaryong araw. Ngunit sa routine kong halos pare-pareho araw-araw, alam kong hindi aabot ng ganoon katagal ang lakad mula sa gitna ng overpass hanggang sa loob ng elevator. Mabilis lang iyon. 2 minuto, maximum. 3 kung maraming tao sa lobby. Habang iniisip ko iyon, napansin kong may bagong picture sa gallery ko. Kuha sa loob ng elevator at ako lang ang nasa frame. Nasa sulok ako, bahagyang nakayuko ang ulo. Hawak ang bag sa kaliwang kamay at nakatingin sa sahig. Hindi selfie ang anggulo. Kuha iyon mula sa taas na parang may ibang tao sa harap ko o may kamera na hindi ko maalalang ginamit. Ang masama, ang timestamp ng photo ay eksaktong nasa gitna ng 4 na minutong nawawala sa alaala ko. Noong una, inisip kong aksidente ko lang na naklik ang kamera habang hawak ang phone. Posible naman iyon. Ngunit habang pinalalaki ko ang picture, napansin ko ang isang detalyeng nagpatigil sa tibok ng dibdib ko ng ilang segundo. Ibang sapatos ang suot ko sa larawan. Pareho ang polo, ang bag, ang relo. Pero hindi iyon ang sapatos na suot ko sa mismong araw na iyon. Hindi rin basta mukhang ibang kulay. Literal na ibang pares. Mas luma,
Mas makapal na swelas at may gasgas sa gilid na pamilyar sa akin pero matagal ko nang hindi ginagamit. Napakunot noo ako sa sarili kong refleksyon sa elevator wall. Pagtingin ko sa paa ko, tama ang suot kong sapatos para sa araw na iyon. Malinis, itim, bago pa noong panahong iyon. Ngunit sa phone screen ko, may isa pang ako na nakasuot ng luma kong pares. Pagdating ko sa office, pilit kong binaliwala iyon. Hindi ko sinabi sa kahit na sino. Nakakahiyaring amining natatakot ka sa larawan mo mismo dahil lang sa maling sapatos. Ngunit habang tumatagal ang umaga, mas dumarami ang maliliit na bagay na hindi magkatugma. Bandang 10:00, nag-message ang office mate kong si Joyce para itanong kung bakit hindi ko siya pinansin sa lobby kanina. Ayon sa kanya, nasa lubong niya raw ako habang papasok sa pinto ng building. Nakita niya pa raw akong tumingin sa kanya. Ngunit tuloy-tuloy lang ang lakad ko papunta sa elevator. Ang problema, sa alaala ko, wala pa ako noon sa lobby sa oras na binanggit niya. Nasa overpass pa ako dapat. O mas tama siguro, iyon ang huling malinaw kong natatandaan bago lumundag ang alaala ko sa elevator. Doon ako nagsimulang makadama ng kaba. Hindi ko na natapos ng maayos ang trabaho ko sa araw na iyon. Sa bawat bakanting sandali, chinecheck ko ang phone ko, ang metadata ng picture, ang location history, at kahit ang mga resibong nasa wallet ko. Ang GPS history ko ay maayos naman sa ibang bahagi ng umaga. Nakarecord ang pag-alis ko ng bahay, ang ruta ng bus, at ang pagbaba ko malapit sa overpass. Ngunit sa mismong 4 na minutong iyon, tumigil ang blue line sa gitna ng overpass at pagkatapos ay tumalon agad sa loob ng building. Parang may nagbura sa bahagi ng biyahe ko at maingat na dinugtong ang simula at dulo para hindi agad mapansin. Noong gabing iyon, nagkaroon ako ng panaginip na sobrang linaw na animoy totoo. Nasa overpass ako. Walang masyadong tao. Maaga pa at malamig pa ang bakal sa ilalim ng paa. Sa kabilang dulo ng overpass, may isang lalaking naglalakad palapit sa akin. Habang lumalapit siya, mas nagiging pamilyar ang tindig, ang ayos ng buhok, ang hawak ng bag. Ganoon na lang ang gulat ko nang masilayan ko ang mukha nito. Ako. Pareho kami ng mukha. Pareho kami ng suot na polo. Pareho ang bag. Pero ibang sapatos ang suot niya. Hindi siya lumalagpas sa akin. Humihinto siya sa harap ko na parang may inaasahang pagkilalang matagal nang napaliban. Wala siyang sinasabi. Hindi rin siyang umiting parang multo sa pelikula. Ang masama, sobrang ordinaryo ng mukha niya na para bang matagal na niya akong nakikita araw-araw at ngayon lang kami nagkaharap ng diretsyo. Nagising akong pawis na pawis at hinahanap agad ang phone ko. May bago na namang picture sa gallery. Kuha sa isang convenience store na hindi ko maalalang pinasukan. Nasa frame ako ulit. Nakatayo sa beverage section. Bahagyang nakatagilid. At muli, ibang sapatos ang suot ko. Mula roon, hindi na natapos ang mga butas sa memorya ko. Sa simula, maikli lang. 2 minuto habang naglalakad sa parking lot. 3 minuto habang naghihintay ng kape. 5 minuto sa pagitan ng paglabas ko ng opisina at pagdating sa loading area. Sa bawat pagkawala ng alaala, may bagong picture o minsan ay voice memo sa phone ko na hindi ko maalalang ginawa. Lahat may ako. Lahat sa mga lugar na bahagya akong kilala, ngunit hindi ko matiyak na napuntahan ko. Lahat may pakiramdam na parabang ako nga, pero hindi eksakto.
Hindi ko ito agad ipinakonsulta sa doktor o psychiatrist dahil sa totoo lang may bahagi sa akin na takot na baka may sabihin silang mas simple ngunit mas nakakatakot, na baka nababaliw lang ako. Kaya sa halip, sinubukan kong dokumentuhan ang lahat. Naglagay ako ng alarm kada 10 minuto. Nag-record ako ng voice notes sa umaga para tuloy-tuloy na reference sa memorya ko. Minsan, binivideo ko pa ang sarili ko habang naglalakad sa ruta para mapatunayan kung saan talaga napuputol ang continuity. Noong unang linggo ng eksperimento, may isa akong nakuhang bagay na hindi ko na kayang ipaliwanag hanggang ngayon. Nagvideo ako habang tumatawid sa overpass, ang parehong overpass kung saan nagsimula ang lahat. Hawak ko ang phone sa dibdib at nakatutok pasulong. Noong pinanood ko ang footage kinagabihan, maayos ang lahat sa unang ilang segundo. Naroon ang mga tao, ang bakal na rehas, ang mga dumaraang bus sa ibaba. Pagdating sa gitnang bahagi, may isang lalaking kasalubong ang kamera. Suot niya ang parehong polo ko. Pareho ang bag, ang tindig. At habang nagkakasalubong kami sa video, bahagyang umangat ang mukha niya at tumingin ng diretsyo sa kamera. Mukha ko. Pagdating sa frame na dapat magkatapat kami, nag-glitch ang video. Sandaling nag-freeze. Pagkatapos ay tumalon sa loob ng elevator. Eksaktong kapareho na nangyari sa memorya ko noong unang araw. Ilang beses kong inulit ang footage. Pareho pa rin. Walang paraan para sabihin ko sa sarili kong taong kamukha ko lang. Dahil hindi lang iyon ang pagkakahawig. Maging ang maliit na peklat sa kaliwang kilay ko at ang tiklop ng polo sa balikat ay pareho. Ang kaibahan lang, ang suot niyang sapatos ay ang lumang pares. Doon ko na unti-unting naisip ang ideyang mas masahol kaysa sa pagkawala ng memorya. Paano kung hindi ako nawawala ng oras? Paano kung may ibang version ko lang na pumapalit sa pagitan ng mga minuto? Mas lumala pa ito na magsimula akong makakuha ng mga mensahe sa sarili kong draft folder. Hindi text message, hindi notes app, mga drafts ng email na walang recipient at walang subject. Pero may iisang linyang paulit-ulit sa iba't ibang araw. Malapit na, mas matagal na ngayon, mas sanay na ang katawan mo. Hindi ko maalalang ako ang nagsulat ng mga iyon. Nang dumating ako sa puntong halos hindi na ako nagtitiwala sa sarili kong alaala, nag-file ako ng leave sa trabaho at nagtago muna sa bahay ng ate ko sa Cavite. Inisip kong baka environment lang ang problema. Baka ang overpass, ang building, o ang stress sa city ang nagtitrigger ng kung anumang mental episode ang pinagdadaanan ko. Sa unang araw ko roon, maayos pa. Sa ikalawang araw, may nawala na namang 5 minuto habang nasa kusina ako. Sa ikatlong araw, nakakita ko ng picture sa phone ko na kuha sa gate ng subdivision. Nasa frame ako, nakatayo sa labas, nakatingin sa bahay ng ate ko na parang hindi ko alam kung paano pumasok. Hindi na tungkol sa overpass ang nangyayari. Sumusunod na siya kung nasaan ako. Sa isang gabi ng sobrang puyat at takot, sinubukan kong manatiling gising at magbantay sa sarili ko sa harap ng salamin. Nasa kwarto ako ng pamangkin ko noon. May isang silya sa harap ng malaking aparador na may salamin. Umupo ako roon, hawak ang phone, at tinutukan ng front camera ang sarili kong mukha habang umaasang may mahuhuli akong kakaiba sa mismong sandaling mapalitan o mawala ako. Bandang 3:18 AM, hindi ako nakatulog pero parang umalon ang paligid sa mata ko. Hindi nawala ng ilaw, hindi rin ako nawala ng malay.
Ngunit may isang napakabilis na pakiramdam na parang lumubog ang mundo ng kalahating pulgada at bumalik. Sa screen ng phone ko, nag-iba ang posisyon ko. Nasa frame pa rin ako, pero hindi na ako nakaupo. Nakatayo na ako sa likod ng silya at ang isa pang ako ay nakaupo sa harap ng salamin. 4 na segundo lang tumagal ang eksena bago nag-static ang front camera at namatay ang app. Hindi ko na muling pinanood ang clip ng buo. Sapat na iyong malaman kung hindi simpleng amnesia ang problema. May 2 pagkakatugma at 2 presensya. Ang isa sa kanila ay hindi nagmula sa parehong tuloy-tuloy na linya ng alaala na tinitirahan ko. Sa kalaunan, may nabuo akong teorya kahit gaano pa ito kapangit pakinggan. May isa pang bersyon ako. Hindi mula sa panaginip, hindi rin multo, at hindi basta doppelganger sa normal na aspeto. Isa siyang ako na galing sa bahagyang ibang timplan ng realidad. Malapit na malapit sa akin. Sapat para sa mukha, damit, at gawi na halos pareho. Ngunit may maliit na detalyeng hindi tugma. Tulad ng sapatos, tulad ng mga lugar na pamilyar pero hindi ko maalalang napuntahan. Tulad ng ruta ng ilang nawawalang minuto. Sa simula, siguro sandali lang siyang nakatatawid. Ilang segundo, ilang minuto. Nakikihiram ng katawan, galaw o espasyo habang nag-overlap ang 2 bersyon ng mundo. Ngunit habang tumatagal, humahaba ang pananatili niya rito. At kung tama ang kutob ko, ganoon din ako sa kabilang side. Naguguluhan, nawawala ng alaala, at biglang may picture sa phone ng mga lugar na hindi ko maalalang pinuntahan. Ngayon, hindi na ako nagtitiwala sa simpleng pagkawala ng oras. Kahit may 1 minutong hindi ko ma-account, sinusulat ko agad kung nasaan ako, anong suot ko, at anong pakiramdam ng katawan ko. Tinitignan ko rin agad ang sapatos ko. Iyon ang naging pinakapayak, ngunit pinakaimportanteng palatandaan sa akin. Dahil sa lahat ng overlap namin, iisa pa rin ang detail na hindi niya maitama. Luma pa rin ang sapatos niya. Minsan, sa mga salaming nadadaanan ko sa mall o sa labi ng mga gusali, pakiramdam ko'y bahagyang huli ang refleksyon ko sa galaw. Hindi sapat para mapansin ng iba, pero sapat para manlamig ako. At sa ilang madaling araw, nagigising akong may bagong picture sa gallery. Ako, kuha sa kung saan, nakatingin sa isang bagay sa labas ng frame na hindi ko matukoy. Sa huling litrato na lumabas noong nakaraang linggo, wala ako sa labas. Nasa loob ako ng apartment ko mismo, tulog sa kama, at ang kuha ay mula sa may pintuan. Parang may nakatayo roon at tahimik lang na pinapanood ako. Pag-zoom ko sa salamin ng aparador sa frame, may isa pang aninong kita sa likod ng kumuha. Ako ulit, pero nakahiga pa rin sa kama. Doon ko na tuluyang naisip ang pinakamasamang twist sa lahat ng ito. Baka hindi pala siya ang nakikihiram ng katawan ko. Baka matagal na akong nagpapapalit-palit nang hindi ko namamalayan. At ang 4 na minutong unang nawala sa overpass ay hindi simula. Ito lang ang unang pagkakataong natandaan kong hindi ako sigurado kung alin sa amin ang nagpatuloy sa araw na iyon.